Hello, what's up mga kasabong? Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright! So yun mga kasabong, ito yung namimiss na lahat, yung tips natin. Yung tips ng pagbibigay ng Sabong Pinas. Ay, di ba? Yung pagbibigay pala ng tips ng Sabong Pinas. Kung ano-ano na sinasabi ko mga kasabong. So, kung mapapansin nyo, nandito ko sa dati kong lokasyon. Ayan, Kap, iikot mo yung yung ating Ayan, yung dati kong lokasyon ito eh. Ayan, nandito. Kasi dito talaga yung gagawin kong breedingan. Teka lang, oops! Gagawin kong breedingan mga kasabong yung area dito. Dahil mga kasabong doon is, tawag dito, bago doon. Kaya, cording doon. Tapos pagka yung mga napisana natin, nandoon na, doon natin palalakihin yung mga sisiw. Pero, yung, tawag dito, yung facilities doon is, hindi pa masyadong develop yung ating mga battery cage. Ayan. Nandito siya. Nandito yung mga ganador. Ang gagawin natin mga kasabong, ang ibibigay ko sa inyong tip, is kung ano-anong tip. Maraming tip mga kasabong sa pagbe-breed. Mga kasabong kasi may mga nakalap akong impormasyon na bagong impormasyon dun sa tawag dito sa incubator. So usapang itlog yon. So ito naman yung pairing. Magpe-pair naman kami ngayon. Meron ako dito, kung makikita nyo, meron akong cable tie na magkakaibang kulay. Kulang pa nga yung magkakaibang kulay, pero gagawin na lang namin kombinasyon na lang. So, meron ako ditong logbook, mga kasabong. Back to the logbook tayo. Once na tayo ay nagpe-pairing. Hindi tayo pwede basta manghula. Kailangan back to the logbook tayo, mga kasabong, para malaman natin kung alin yung pares, kung alin yung mga nagpapares, kung alin yung magandang mga inilalabas. Dapat mga kasabong, ganun din kayo. At syempre mga kasabong, meron tayong legban. Ayan, laligbanan natin yung ating mga gagamitin na ganador at yung mga babae para syempre ma-maintain natin, malaman natin mga kasabong kung alin ba talaga yung nanay nitong anak nung sisiw na to, yung nagpanalo na to, yung madam. Basta mga ganun mga kasabong, importante na meron tayong legban sa ating mga babae at sa ating mga broodstag mga kasabong. Kaya umpisahan na natin mga kasabong, marami kayong masisimot dito mga kasabong. Ayan na, start tayo. So, kagabi pa, mga kasabong, binasa ko na to. So, iso-short na lang natin yung ating paggagawa. Siyempre, mga kasabong, ito kasing columnar notebook na to is, sagrado to. Dapat, kung tayo ay may ganito is, limitado lang yung nakakakita. Para siyempre, mga kasabong, hindi nila alam yung sekreto mo. Mga kasabong, kanya-kanya yan eh. Meron tayong mga kanya-kanyang pair na pinagkakaingat-ingatan, mga kasabong. Dapat talaga, sa ating buhay breeding, sa buhay nating pagmamanok, meron tayong mga, alam mo yun, mga personal secrets, yan mga kasabong. Kung paano talaga, at kung may i-explain ko naman sa inyo kung ano mga nilalaman nito, masyadong nakakaligaw, masyadong nakakalito. Kaya shortcutin na lang natin mga kasabong ha. So yun, mag-i-start tayo sa paglalagay ng ating legban. So Kap, tara, lagyan na natin ng legban yung ating mga babae. So yun mga kasabong nga pala, bago mo syempre isaksak yung mga bibreed mo, kontrolin mo muna o alamin mo muna sa taong yon, sa year na yon, kung ano ba talaga yung pagpupukusan mo. Magpo-focus ka ba sa pagbebenta ng mga straight breeds, or gusto mo mga battle stag para tawag dito, para malaman mo kung ano yung mas, kumbaga makarkula mo kung ano yung lalabanan mo talaga, is laban ka ba talaga o magbebenta ka ng mga straight breeds. Yun mga kasabong, kaya dito pa lang sa pagpe-pair pa lang is kailangan tansyahin mo na, kailangan tawag dito, pagdesisyonan mo na kung ano talaga yung target mo. So ang target po namin next year is maganda yung labanan. Plano namin lumaban sa mga, alam niyo na, sa mga dikdikang labanan. Kaya ito mga kasabong, ito yung ating El Gamma Gray. Luma to luma to Kap, no? Ito luma to mga So sa ulo na namin kung anong isasaksak dito mga kasabong. Lalagyan natin siya ng legban. Natapos na po kaming maglagay ng mga leg bands at saka ng mga cable tie sa ating mga broodstag at saka ng mga brood pullet. Mga kasabong, ano ba ang kahalagahan ng cable tie? Mga kasabong, yung cable tie po mga kasabong is pares-pares po yan. Kung mapapansin nyo, dalawa yung green.
So yung mga dalawa din ang green na babae doon sa ating brood pullet, yun po yung kakastahan nito. Para kung sakaling halimbawa, hindi makapagpakasta yung isa, sabihin natin, oh, ikaw magpakasta ngayong hapon, ganito, ganyan, basta. At least, malalaman natin kung alin yung magkakapares. Di ba mga kasabong? Kapangit naman pong mangyari na malilimutan mo, sino nga daw kakastahan ng babae na to? Kasi siyempre, mga kasabong, marami tayong binibreed. At least mga kasabong, meron tayong sistema na pananda. Kung alin ang dalawa din ang green dun sa kabila, sa ating mga brood pullet, yun po yung kakastahan ng ating mga brood stag. So yun mga kasabong ha, pwede po natin gayanin mga kasabong dahil maganda po sistema yun sa mga bagong usbong na breeder, sa mga bagong usbong na magmamanok, mga kasabong, yun po yung magandang sistema. Ang lagban naman po, mga kasabong, is dito para sa aking note, mga kasabong, tumagal ang panahon, magpanalo ang mga anak nito, alam po natin kung saan natin babalikan yung ating mga palahi, mga kasabong. Yung logbook, importante po mga kasabong. Kaya lagyan po natin ng sistema yung ating pag-aalaga para tayo ay mapalinya sa mga pinagpipitag. Hindi mga kasabong, sistema lang po yan. Sistema lang na pag-breeding. Kaya kung ikaw ay nag-start mag-breeding, lagyan mo ng sistema, gaganda at hindi ka maliligaw. Yun yung pinakatulong natin, at hindi lang din po galing dito yan, nakuha lang po din po yan sa kung saan na mga breeder. Kaya mga kasabong, sinishare ko sa inyo para naman po tayo ay pare-parehas umunlad sa buhay natin pagmamanok. So pag-usapan na natin yung susunod natin pag-uusapan. So mga kasabong, puputuloy ko muna pag-uusapan nyo. Ito na mga kasabong, doon sa mga nag-entry doon sa Sabong Live, yan, sa online sabong mga kasabong, yung mga nag-entry po doon, eto na po yung nanalo. Let's go! So yun mga kasabong, idodro na natin. Ayan, sa si Ka-Otto Lonel, yung editor ng Sabong Pinas. So yun mga kasabong, idodro na natin yung mga subscribers natin na sumali sa free raffle ng ating Sabong Live. So mga kasabong, bukod kay Jun Malyari, na si Jun Malyari yung naka 8 hits ng ating Sabong, sa ating Sabong Live, sa ating Sabong Online, ayan. Siya yung naka 8 hits. So, siya yung nanalo ng ating first pair. So, di ba? Dalawang pair po yon, di ba? Oh, anyway, congrats sa'yo, Jun Malyari ha. Ayan po ang Facebook niya. Ayan, si Jun Malyari, at ito yung hits niya. Ayan. 8 hits po yan ng minimum of 300 pesos. Ayan. Na bet po yan mga kasabong. Kaya may mga naglalaro po dyan ng Sabong Live. Ayan, magpa-assist na po kayo sa aking Utol Unel para, ayan, makasali na po kayo sa mga parapol nating marami. So, i-draw na natin yung ating mga subscribers na mananalo. So, yun, mga sabong, ano po na, i-draw na po natin yan. So, i-draw na natin, Ton. Comment picker to, mga kasabong, comment picker. So, ayan, ito i-draw na natin. Yung mga comments dito ay nasa 749. Hindi, ayan. Tapos ito na yung link. And then, yan, 634 yung valid na kinuha ng ating comment picker. So, umpisa na natin. Good luck sa ating lahat. Alright, mga kasabong, good luck. Ayan, may nanalo na. Congrats, guys! Sino na? Tantan Backyard. Ayan, mga kasabong nga kay Tantan Backyard. Ayan, anyway. So, si Tantan Backyard, eto, si Tantan Backyard, pagka hindi pa rin siya nakapanood at hindi siya nag-message sa akin after 3 days, ulit tayo ng raffle mga kasabong. Kaya pwede pang sumali, pwede pang mag-entry, i-share nyo lang yung video yung link ng video sa Facebook. Yan, pwede pa rin kayo mag-share dahil may mga subscribers talaga na hindi agad nanonood ng upload ng Sabong Pinas. Pasensya na po kayo, medyo na late dahil sobrang busy po ng inyong lingkod. So mga sabong, pwede pa rin tayo mag-share. Pag na-share po natin, screenshot yung share, tapos i-comment dun sa tol, pakita mo yung picture. Pakita mo yung picture sa page ng EG Pichong Game Farm. Ayan, yung picture na yan. Ito po, yung picture na to, ayan. Yung picture na yan sa page ng EG Pichong Game Farm. Pag na-comment nyo doon yung link na proof na na-post nyo sa inyong wall, ayan, kasali na po kayo sa pre-raffle. So mga kasabong ha, si Tantan Backyard, congrats sa'yo. Pero syempre, meron tayong 3 days ha, 3 days. Kasi pag sinabing subscribers, ibig sabihin, nag-aabang. So dapat abangan mo yung pagkapanalo mo. Pero after 3 days, hindi ka nag-message sa akin sa 0995477371 or sa Facebook ko na Ruel Amano.
may invalid yung iyong entry. So, since ano naman pala, delay naman pala yung pagkaka-video ko kasi sobrang busy. So, yung 3 days mo, bibigyan pa kita ng 2 araw pa. So, bali 5 days. Sige, 5 days kasi delay naman nga ako mag-upload eh. Kasi yung September 1 dapat talaga namin i-upload yung video since nagka-problema sa farm ko, may mga inayos po ako. So, yun. 5 days ha. Congrats sa'yo, Tantan Backyards. Ayan. At kay Jun Malyari hindi po ma-invalid yung kanyang pagkapanalo dahil siya po ay player. Yun po yung kahalagahan ng player. Kaya mga kasabong, mag-player ka po dahil marami po tayo pamimigay ng mga brood stag at ang mga brood pullet. Ayan. Kaya kay Tantan Malyari nagkasama na. Si Tantan Backyard pala. Ayan. Congrats sa'yo. Pero sana mapanood mo within 5 days. Pag hindi, ayan, meron pa po tayong chance yung mga dating entry or yung mga bagong entry, yung mga bagong manunood ng content na yon. Pag na-share mo yan, pag nakapag-entry ka, kasali ka na. So yun mga kasabong ha, doon sa mga hindi pa po nakakapanood nun, puntahan nyo po ang thumbnail niya po ay raffle time, tapos ang title niya po is quality. Punta lang po tayo sa Sabong Pinas na YouTube. Ayan, malalaman po natin yung mechanics. So, mga kasabong, sumali ka pa at baka hindi mapanood ng ating si Tantan Backyard. Pero sana naman mapanood mo buddy dahil super quality yung regalo sa atin ni Kapitan Ablao Brothers. Ayan, mga Ablao Brothers yan, mga regalo po sa atin yan. So yun mga kasabong ha, galingan po natin. At kung sa mga hindi po kasali, yan, sali po kayo. Maraming salamat. At back to you guys! Congrats sa inyo! So yung mga kasabong, pag-uusapan natin is itong ating incubator bago ito mga kasabong. Which is, ito ay 500 setter, 500 na hatcher. No, mga kasabong, so yung setter, kung mga kasabong hindi may mga bago dyan, yung setter mga kasabong, 18 days dito. Tapos sa after dito, ililipat dito siya para pisain. Alam na ng mga karamihan yan. Mga kasabong, ito yung ginagamit para mapisa. Diba? Marami pasensya ng mga kasabong ha, marami kasi talagang baguhan sa pagmamanok. So, ito yung bago namin, gagawing business ng Airmat ko. Kung may mga malalapit dyan, pwede tayong pasalang dito. Ito mga kasabong, AC ang to. Subok na matibay, subok na matatag. Kaya mga kasabong, yung natutunan namin sa nabili namin ng AC ang na to, may i-share ko lang mga kasabong ha. Yung sa itlog po, is mabilis pala ito na-expire. Mabilis pala siya ma-expired. Within, lang siya, 14 days. Mga kasabong, di ba, may itlog tayo na hindi natin nilalagay sa rep. May mga kasabong tayo dyan na nagbe-breed na hindi nilalagay sa rep. Ayon lang ito mga kasabong sa ACAng ha, which is, ang ACAng mga kasabong, dyan ipapasalang ang ating mga veteranong mga breeder. Which is, ang Red Game Farm, Patrick Antonio, Arman Santos, ay mga kasabong yung mga nagpapasalang dito sa kinuha na natin ng ACAng. Kaya ito mga kasabong is, pinagkakatiwalaan na rin ng mga pinagpipitagang breeder mga kasabong. Kasi tayo mga kasabong is hinahabol natin kung saan tayo makakamura eh. Di ba mga kasabong, bago natin maipon yung itlog, iwanan muna natin yung usapang itlog. Bago natin maipon yung itlog, tapos magtitiwala tayo sa mga, alam nyo na, sa mga hindi masyadong dekalidad na incubator. Mga kasabong, pinagdaanan ko din po yan eh. Pinagdaanan ko din po yung mga ganyang sistema. Pero yung aking isang incubator talaga na ACAng, which is matagal na namin ginagamit, hanggang ngayon nag-i-exist, ginagamit pa rin po namin. Kaya highly recommended ko itong ACAng. Balik tayo sa usapang itlog. Itlog ko. Bastos ka, sasampalin kita. Ngayon mga kasabong, dun sa mga hindi po naglalagay sa chiller or sa rep natin mga kasabong, yung sinabi lang po sa akin ha, nung binilang po natin, yung itlog po is daily po yan, nagmamature. So hanggang 10 days lang po yung ipunan natin. Before mo siya mag 10 days, kailangan masalang mo na. Dahil pag hindi mo siya nasalang, or hindi siya nalimliman, mga kasabong expired na yon. Di ba mga kasabong, kaya kung itatanong nyo, pwede po bang hindi po ilagay sa rep yung ating mga itlog? Yes, pwede po. Pero bago po siya mag-expired, within 10 days, simula po nang iitlog siya, within 10 days, dapat po mga kasabong may salang natin siya o malimliman siya para yung pong itlog, similya sa loob ay hindi po mamatay at hindi ma-expired. So paano naman po mga kasabong pag inilagay naman po natin sa normal na rep lang po natin sa ilalim? Di ba mga kasabong? Yun po, nagmamature din po siya doon hanggang 14 days naman po mga kasabong. Ako po, nag-iipon po ako ng itlog hanggang 21 before. So naisip ko bakit ganito, bakit ganyan. Marami rin akong katanungan sa isip ko noon. So ngayon, nung na-explain sa akin,
So, dagdag kaalaman sa akin. Yung dagdag kaalaman sa akin, dagdag kaalaman sa inyo lahat. Di ba mga kasabong? So, yung mga kasabong kanina, dagdag to. Kanina nabanggit ko yung normal na rep natin, di ba, sa bahay ko natin nilalagay. Kung mayroon tayong chiller, alam niyo yung chiller na yung hindi nag-yellow, alam niyo yung salamin yung harap, Ayun mga kasabong, mas maganda po doon. Within 20 days, yun po yung sabi niya, 20 days doon nagtatagal. So, kailangan po natin masalang yung mga una nating nilalagay. Kaya kailangan, bago tayo mag-ipon, tanda po natin kung hanggang kailan na yung inipon natin. So, mas maganda po kung talagang yung normal na rep, mga kasabong kasi, more on backyard po yung ating mga manonood. Yung normal na rep po, ayun, hanggang 14 days po yung ipunan ng ating mga itlog. So, yun mga kasabong ha, dagdag kaalaman po sa atin yan, dagdag kaalaman sa akin at sa inyo mga kasabong. So, yun mga kasabong, ito, kung meron pong mga malalapit po dyan, sa breeding season mga kasabong, magpasalang po tayo dito sa AGP Chong Game Farm na hatchery. Yan mga kasabong. I-open po ng business ng Airmax ko yan. Kaya, ayan po, pinopromote ko po. At syempre, lalagyan natin ng magandang sistema. Yung ating pasalangan, para naman syempre, hindi lang kami yung kumita, sulit po yung pagsasalang nyo dito sa ating AGP Chong Game Farm at Sabong Pinas na hatchery. So yun mga kasabong ha, ayan. Dagdag lang din po sa kaalaman yung ating mga na-discuss kanina. Maraming salamat mga kasabong at sana patuloy kayong sumubaybay dahil patuloy akong natututo, patuloy din kayong matututo. Maraming salamat mga kasabong at kita-kits sa next episode ng panis Sabong Pinas! Let's go!